politika lang ang mga gustong manatili sa kanilang mga pwesto, kaya't masigasig ang pagsusulong nila sa People's Initiative. Ito ang sinabi ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Ayon pa sa kanya, ganito mismo ang ginagawa ng mga gustong baguhin ang saligang batas. Yung mga pumirma dyan, it doesn't mean na papabor sila dun sa gagawing saligang batas. O, yan o ang akin dyan. So, but obviously, talagang namumulitika itong mga ito. Gusto lang talaga na nilang isulong yan dahil gusto nila panatilihin ang kanilang mga pwesto. Ayaw nilang magambala yan. Aniya hindi po pwede na ang mababang kapulungan lang ang magsulong ng pagbabago sa saligang batas. Giit niya, kailangan din ng hakbang mula sa Senado. So, merong People's Initiative, merong Kongreso acting as a Constituent Assembly, and Congress calling for a Constitutional Convention. Yung Kamara de Representante, pinipilit nila na sila ipapwede. Hindi yung pwede yun. Unconstitutional yun. Kailangan dalawa sila, Senado, saka Kongreso. Mukhang since ang feeling nila, baka nga hindi po pwede. Doon naman sa People's Initiative. Kaya nagkakagulo sila. Sa kabila nito, ipinalawanag niyang hindi automatic at dadaan pa rin sa proseso ang anumang hakbang na nagsusulong na mabago ang saligang batas. Gaya ng sinabi ko ng isang araw, kung 100 piso lang naman ang binibigay mo, napakaliit yan kung ikukumpara mo sa pagnanakaw ng mga walang hiya sa gobyerno. Sa akin, hindi ko pinapansin yun. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, pag may People's Initiative, may napirma na. Pag binalangkas po ang saligang batas, ang taong bayan pa rin ang mag-a-approve niyan. Hindi naman automatic yan. Anumang hakbang ng pag-amyenda sa konstitusyon ay maaaring idaan sa isang People's Initiative na mangangailangan ng di bababa sa 12% ng kabuoang bilang ng mga rehistradong botante.